Wala. Okay, yun, gumagamit. Wala. Ito. So, iilan lamang. Ayan. Ayan, wag kayong okay relax lang po, relax lang po So, ano po ba yung mga fire safety tips natin? Sige. Sa baba na lang daw po kasi baka daw sumabog yung LPG. Hindi po basta-basta po sumasabog yung LPG. Ano po? Nakikita po ba dyan sa likod? Hindi daw. Okay, so ayun, dito na lang daw, dito na lang. Nakikita sa likod? Hindi daw. Dito na lang daw, dito na lang. Balik ko lang. Okay, ipapakita po namin sa inyo na hindi po basta-basta sumasabog po ang LPG at kung paano po natin kailangan may presence of mind at paano natin kailangan ayusin yung paggamit ng LPG natin. So ano po ba yung mga fire safety tips natin sa LPG? Unang-una, kung maglalagay tayo, gagamit tayo ng LPG, kailangan ilalagay natin to sa may maayos na ventilasyon. Huwag na nakasara. So anong kailangan gawin? Kailangan din po, ito ay kailangan natin ng soap test o tinatawag natin na leak test. Paano ginagawa? Kumuha lamang po ng sponge at yung tinatawag natin na yung bubulang sabon. At makikita natin dyan, kung ito ay mayroong tagas, ay mayroong bubula dyan. May bumubula ba? May bumubula ba? Wala ba? Wala ba yan? Pabulayin natin ng konti. Yan. Yan. So kung sa bahay nyo po, meron kayong LPG o sino na ba nakagawa ng leak test o soap test sa bahay? O wala na naman. Pag-uwi, mamaya. Gawin natin. Napaka-importante. So dyan po, makikita nyo natin na meron tayong bula. Ayan. Nawala na ang bula. Ayan. Ayan na yung bula. Iyon. Dyan. Okay, yan. Ayan, wala kang talagang bula. Okay. So pag bumula, kailangan palitan na po ang inyong hose. Ayan na, nakita nyo ba may bula po yan. Okay? May bula. So kailangan palitan na yung inyong hose. Ngayon, paano naman kung kayo nagluto at nagkaroon ng apoy yung natanggal o nagkaroon ng apoy yung ating hose? Ano ang kailangan gawin? Unang-una, huwag magpapanik. Ano po? Sa mga bata, sa mga nanonood po dito sa live natin, ito ay for demo purposes lamang. Huwag pong gagayahin. Okay? Kung sakali, nagliyab o nagkaroon ng apoy ang inyong hose. Yan. Ayan. Anong gagawin? Huwag pong magpapanik. Kalimitan kasi sa atin, pag nakakita ng apoy, ay, nakakatakot. Sino nga naman hindi matatakot? Napakasimple lamang po. Kahit wala kayong gagamitan sa bahay, ang kanyang pwedeng gawin po ng bawat isa sa atin, nasa ating mga kamay ang kasagutan. Okay? Pihitin lamang po ang inyong regulator. Pakanan. Mawawala po yung apoy. Kaya lang yung iba kasi, natatakot. Okay? So, isa pa. Hindi, isa pa. Ipatry natin kung sino yung may gusto. Baka po meron pong gusto sa mga... Nagtatanong lang naman po. Baka po may gusto... Baka may gusto na pipihit lamang po para makita po ng ating mga kababayan na hindi naman po, sige, balik boy. Ayan na. Ayan na Kailangan pipihitin lamang po. Pipihitin lamang po ang bulb. Yan. Pakanan po sir, pakanan. O di ba? Wala ba kayong mga kamay? Yan. Palakpakan na. Ngayon, paano naman kung lumaki yung apoy natin? Okay? Yan. Iyon. Hindi lang pala kamay, sa pa rin. Okay? Yan. Papaano kung lumaki? Diba? Lumaki yung apoy. Kailangan po presence of mind pa rin. Ano po? Kung kayang kamay ang gamitin, pwede. Pero kung hindi natin ma-access at medyo lumaki-laki na, kukuha tayo ng basahan, i-cover natin sa kamay natin, at papaikutin natin yan. Ganun pa rin. Pero kung hindi talaga kaya, meron tayong tinatawag na fire extinguisher doon. Pakitaas nga kaibigan yung fire extinguisher yan. Ang tanong, sinong may fire extinguisher sa bahay?
Wala kami. Di ba? Kukunti yung iba, di ba? At least. Meron sabi Wala. Okay? So, okay. Paano gagawin? Sige, Papoy. Yan, sige. Buksan mo. Apo yan. Yan, buksan mo. Masyadong malakas yung pagkakapihit. Okay, yan. Lakasan mo pa. Lumakas pa. Yan. Lakasan. Lakasan. Yan, lumakas pa. Sumabog? Sumabog hindi. Di ba? So, anong gagawin? Presence of mind. Kung kaya, kumuha lamang ng basang-basahan. Kailangan mo yung basang-basahan or towel, kailangan pinigaan. Huwag yung tumutulo-tulo pa ha. So i-cover sa kamay, kung kaya pa, hindi pa naman mainit, pihitin pa kanan. O diba? Wala ba kayong mga kamay? Napaka-simple. Ngayon, sino naman ang gustong mag-try? Yan. Kaya gustong mag-try. Ayun, wala. Okay lang. Okay, wala nang gustong mag-try. Kung sakali naman, na hindi kayang abutin kasi medyo mainit na, medyo matagal na, okay? Pwede tayong gumamit ng fire extinguisher. Okay? Hindi naman natin papapuyin na kasi makalat yung fire extinguisher. Yan. I-demo lang natin kung paano gamitin yung fire extinguisher. Yan. So, tandaan lang natin yung acronym na PASS. P-A-S-S. Una is pull the pin. Tanggalin yung pin. Okay? Aim the nozzle at the base of the valve. Ang paghawak po ay dito sa may parting nozzle. One step forward, one step backward. Okay? Aim the nozzle at the base of the valve. Squeeze the lever. Ipakita yung lever. Ang lever po ay ito. Okay. Squeeze the lever and sweep the nozzle side by side. Kumukulo na ba yung niluluto natin dyan? Okay na ba? Okay. So, yun lamang po ang paggamit ng fire extinguisher. Napakasimple. Ang tanong dyan, sa oras ba na kailangan mong gamitin, may mga gamit ka ba? Wala. At least, wala. Okay? So, dito na tayo. Sa tinatawag natin na fire safety naman dito sa ano ba ang karamitan nangyayari dahil nagkakaroon tayo ng pag-apoy ng ating niluluto. Unattended cooking. Kaya sa mga nagluluto po dyan, pakiusap. Gaano man kasarap ang inyong niluluto para sa inyong mga minamahal, wag na wag iiwanan. May mga cases na po tayo na saglit lang umalis, pagbalik, wala na yung bahay, wala na ang mahal sa buhay. Okay, wag natin hayaan mangyari. Pag ganyan, umuusok-usok na yan, makikita nyo, diba? Mainit na yan. Mainit na yan. Pag ganyan, wag na wag nyong bubuhusan ng tubig. Ang gagawin lang naman natin dyan, nasusi pa rin sa ating mga kamay. Doon sa regulator, iikutin lang pa kanan para mawala yung apoy. Okay? Itaas nga yung mga kamay ng mga bawat isa. Sasabihin nyo, nasa aking kamay ang susi ng kaligtasan ko. Yan. Yan. Okay, very good. Ngayon, anong mangyayari? Pag binuhusan mo ng tubig, nasa gilid naman pala si naman. Okay? Anong mangyayari? Yung mga nandito po, baka pwede po paalala sa mga nasa bahay, wag na wag pong gagayahin ha. Ito ay for demo purposes lang. Pag binuhusan natin ng konting tubig, anong mangyayari? Nakita nyo po? Diba? Kasi ang mantika at ang tubig ay hindi po naghahalo kailanman. Okay? Anong mangyayari naman? Kung mas lalong linamihan mo pa yung buhos ng tubig kasi nataranta ka, tingnan nyo naman po ulit. Nakita? Anong gagawin? Presence of mind? Takpan lang po ng yan. At patayin yung valve. Wala na pong apoy, wala nang sunog. So, ay ganun pala yun. Opo, ganun po yun. Ngayon, alam nyo na. Ulitin ko, key elements of fire safety. Una, ano yun? Prevention, ang ating kakayahan para iwasan ang mapaminsalang sunog. Detection, pangalawa, ang ating kakayahan upang agad-agad ma-detect, makita, paggamit natin ng smoke detector o tayo mismo, agad nating makita, mapaalam sa mga kinauukulan. At panghuli yung suppression, yung kakayahan natin abulahin ang anumang uri ng pasimulang sunog pa lamang. Tanungin po natin yung ating mga sarili. Yung tatlong elements, key elements of fire safety. Ano ang meron ka doon? Kung suppression lang ang kung prevention lang ang meron ka, abay, galing-galingan mo.
Okay, kami po ang Bureau of Fire Protection, nagpapaalala po sa pag-iwas sa sunog, hindi po tayo nag-iisa. At paalala, hindi lamang po March ang Fire Prevention Month. Dapat, everyday is a Fire Prevention Day. Good morning. Maraming salamat po. Kanina po ay kasama natin ang ating kinatawan sa Kongreso, kagalang-galang Congressman Roman Romulo. At sa pagkakataon naman po na ito, pakinggan po natin ang aming Pasig City Fire Marshal, Superintendent Christopher C. Angot, sir. Sa ating minamahal na lingkod bayan, Honorable Mayor Vico Soto, sir, sa ating Vice Mayor Honorable Dudut Jaworski Jr., sir, sa ating mga konsehal, sa ating kapwa kawani, mapa nasyonal o lokal, isang mainit na umaga sa ating lahat. Good morning. Ang buwan ng Marso ay kilalang bilang buwan ng pagsasanay at kampanya ukol sa sunog, na may katagang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Sa panahon ito, mas lalo nating pinalalim ang ating pagtupad sa mandato ng kawani ng pamatay sunog, ang Fire Safety and Prevention, sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad na naglalayong magbigay impormasyon upang mapanatili ang kaligtasan sa ating tahanan at pamayanan. Ang pagiging handa at responsableng pagkilos ay mahalaga sa pag-iwas sa anumang kalamidad. Kaya't ating tungkulin na maging mapagmatyag at mabilis ang kumilos sa oras ng pangailangan. Hinayag ang pag-umpisa ng mga gawain ng Pasig City Fire Station sa pamamagitan ng isang motorcade sa pamuno ng Pasig City, BP, Diaremo, sa panguna ni Sir Brian Wong, kasama iba't ibang sektor sa pamahalaan at pribadong sektor. Bukod dito, ipinabot din namin ang ating Uplan Ligtas sa Pamayanan, isang proyekto naglalayong may turo sa ating mga kababayan kung paano maiiwasan ang sunog at ang tawang paraan ng pagtugon sa sakuna. Hindi rin natin dapat kalimutan ang nalalapit na Fire Square Roadshow ngayong Marso 12 hanggang 15 na naglalayo ipakita ang kakayahan ng BP, CDRMO, Meralco at ibang sektor sa Pasig. Naniniwala ko na ligtas ang may alam, kaya't mahalaga ang ating patuloy na pag-aaral at paghanda. Sa suporta ng lungsod ng Pasig sa pangunan ni Honorable Mayor Vico Soto, sir, at ang buong konseho, kasama si Vice Mayor Dudut Jaworski at Sir Brian Wong ng CDRMO, lubos kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang tulong at suporta. Ipinapangako po namin na lalo pang pagbutihin ang aming serbisyo upang mas mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng ating lungsod. Naway pagpatuloy natin ang magandang gawain nating nasimulan, hindi lamang sa panahon ng tag-init, kundi sa araw-araw na buhay natin. Muli, mabuhay ang kaligtasan laban sa sunog. Mabuhay tayo, mga Pasigueño. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, sir. Meron po tayong ipamimigay na tender juicy hotdog with Sunmig coffee para po sa ating mga kawani pagkatapos po ng ating flag ceremony. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Social Sector, at ako naman po si J.O. Eliasar mula sa Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office. At ako naman po si SFO3 Rodriga Fara Ilagan from Pasig City Fire Station. Kami po ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. At lagi po nating tatandaan na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, ating mga konsehal. Siyempre, ngayong buwan ng fire prevention, inabati rin po natin ang ating mga kasama sa national government agencies, lalong-lalo na ang BFP sa pangunguna ng ating fire marshal na si Superintendent Angot. Maraming ayun, nandiyan pala sa likod ko. Maraming salamat po, sir. Palakpakan po natin ulit yung mga
kasama natin sa BFP. Pati si Berong, nandyan pa ba? Si Berong Bumbero, na hindi alam yung steps sa kanilang sayaw. Pero ating mga fire dancers, talagang napakagaling pa rin, ano? Siyempre kasama ng BFP natin sa Fire Prevention Month, ang ating DRMO. At bagamat gusto ko na sanang iksian ang aking mensahe, meron pong pinakiusap si Sir Bryant Meril Ruiz Q. Wong na i-announce. Ngayon actually, alam nyo, Vice Dodot, tumawag si Sir Bryant sa akin alas 5:30 ng umaga. Tumawag po siya sa akin para magbigay ng ilang reminders. At ang gusto niyang ipaalala sa atin ay tapos na po ang distribution ng Go Bag. Ngayon lang ako nakarinig ng announcement na tapos na yung programa. Actually, hindi pa tapos, ano, dahil yung mga konting excess natin dun sa Go Bag ay magbibigay po tayo sa schools. So, per classroom, mag-iiwan po tayo ng isang Go Bag sa lahat ng DepEd schools po natin. Tapos, sina Ma'am Elvin ng HR, meron din pong programa para sa ating, kasama pa rin siyempre ang DRMO natin, para sa mga empleyado natin, meron tayong special Go Bag na sana hindi nating kailanganin. Malapit na naman tayo umalis dito, huwag kayong mag-alala. Malapit na po tayong lumipat sa temporary na City Hall. Kung nadadaan po kayo sa area na yon, Barangay Rosario, makikita nyo po halos buo na yung building, ano? Kung nadadaan po kayo doon, makita nyo talagang ano na siya, malapit na siyang ma-ready para lilipat na po tayo doon. Tapos magsisimula na po ang redevelopment natin ng ating City Hall campus dito mismo, ano? So talagang excited tayo para doon. Talagang 2023, ito po yung taon na maraming development sa lungsod ng Pasig. Kasama na siyempre yung CHD natin, pati yung YDC, pinapagawa po yan sa ngayon. Kasama din natin yung mga ibang kawani ng puso. Nag-shift tayo sa nag-shift tayo dun sa ibang mode ng procurement na design and build. Dahil nakikita natin sa design and build, dun po natin mas mayayakap din yung mga mas makabago sa larangan ng architecture at engineering. Yung mga bagong design, yung makabagong disenyo, innovation sa mga gusali. At di lang sa gusali, kundi pati sa site mismo ng housing natin. Pati yung City Hall, design and build din yan. So medyo nag-shift tayo ng konti. Tingin natin yan yung way to go, ika nga, para sa mga future. Lalo na sa malalaking project. Kaya naman ng engineering natin gumawa ng program of work. Pero kung kaya natin kumuha ng mga mas bago pang idea, kung ano yung cutting edge, ika nga, ay dun po tayo. So talagang napaka-exciting ng taon na to para sa lungsod ng Pasig. Yun lang po muna. Muli, maraming salamat po sa ating lahat. Huwag nating kalimutan yung mga fire safety and prevention tips po natin. Alam niyo, sa totoo, nakakatulong po talaga yung gantong ginagawa ng BFP at ng DRMO para sa prevention. Diba? Lagi natin na pag-uusapan yung police visibility pagdating sa krimen. Pero sa totoo, kahit sa sunog, may effect din po. Pag nakita, kahit nga hindi masyado napakinggan, makita mo lang na dumaan yung bumbero, mas mag-iingat ka ng konti. So meron din preventive aspect po talaga. So tuloy-tuloy po yung mga activities natin sa buong buwan ng Marso. Happy Fire Prevention Month po sa ating lahat. Adjourn na po tayo. Magandang umaga sa atin.